Welcome back mga boss. Kung bago ka sa aking channel, i-subscribe mo na yan. Sa bidyong ito ay isi-share ko po sa inyo kung paano po maghanda o mag-prepare ng mga halamang gamot para po sa high blood. Sa ngayon ay gagawa po ko ng herbal tea para po doon sa aking mga kasama sa bahay na high blood, para po sa aking misis at sa aking nanay. So ipapakita ko po sa inyo kung paano po yun gagawin. So ang gagamitin ko po ay tatlong klase. Ito po dahon ng sambong, dahon ng guyabano, saka po dahon po ng lagundi. Ang dahon po ng sambong ay mabisa po para po sa mga may high blood. At saka ang dahon po ng guyabano ay mabisa din po ito sa may high blood din po. At saka anti-cancer po siya. At saka ito pong dahon ng lagundi ay napakaganda po para po sa may mga ubo, sipon, at saka may asma. So sa amin wala naman pong may asma, pero mayroon pong may sipon at saka ubo. So pagsasama-samahin ko po sila. So ang gagawin natin, hugasan natin para pakuluan po at saka natin iinumin. So ang kailangan po natin ay kaldero. Ito po yung kaldero namin. Pasensya nyo na po, medyo maitim. Hindi lang medyo, talagang napakaitim. Dahil panggatong lang po yung aming gamit. At saka tubig na 1.5. So dito ko na, linagay ko na po yung tubig na 1.5. Inumin po yan. Dapat inumin po yung ating gagamitin para malinis po. So, dahil marami naman sa amin nito, hindi ko nabibilangin kung ilan yung aking ilalagay. Pero kung siyempre, kung nasa Maynila kayo, bibili kayo, siyempre titipirin po ninyo 7 piraso o 10 piraso, sapat na po yun. 7 piraso nito, 7 piraso ng dahon ng guyabano, saka mas maganda rin, dami-damihan natin nito ng lagundi dahil medyo maliliit po sila. So hindi ko na po bibilangin, lalahatin ko na po ito. So ito, malinis naman po ito dahil umulan po kanina ng malakas. So nahugasan na siya. Kumbaga ulitin ko lang. Kung bibilhin nyo lang ito, dapat 3 beses nyo po hugasan para malinis. So ito, alisin natin sa tangkay. Ayan. Ang lagundi po ay napakaganda po nito, lalong lalo na po sa mga bata, sa mga anak natin na mayroong sipon, mayroong ubo, saka para po sa mga may asma. Piliin lang po natin yung magagandang dahon. Yung lagundi po ay hindi lang ubo yung pinipigilan po nito o pinapagaling. Pwede rin po ito sa sakit ng ipin, pain reliever. Sa susunod po na video ay isa-isahin po natin yung kanilang mga benefits para mas maintindihan po natin. So ito, okay na po ito. Pakukuluan po natin. Huwag po natin naasinan ha. Huwag po natin naasinan. Huwag pong bibitsinan.
Ganyan lang po siya. Ayan. Sasalang natin sa sapoy. Pakukuluin po natin siya sa loob ng 15 minutos. 15 minutes. Yan, pagpasensyaan nyo na yung aming salangan dahil wala po kaming gasol. Mayroon naman kaming gasol, wala lang pambili. Kaya dito tayo sa kahoy para tipid. So, ipopost ko po muna yung video. Hintayin lang po natin na kumulo sa loob ng 15 minutos. Mga boss, ito tapos na natin pakuluan. Pinakuluan po natin sa loob ng 15 minutes. Yan ang usok-usok po. Yan na po yan. So bago po natin isalin sa pitsil is palalamagin po muna natin ng kaunti para hindi po mabasag yung ating nilagyan. Mga boss, hindi na siya masyadong mainit. Sasalin na natin. Dito natin ilalagay para ipis na lang tayo ng ipis. Hindi na tayo punta sa kaldero. Ang init. So ito na mga boss, yung ating finished product. Yan. Ito pwede natin to pakuluan pa uli ng 2 beses. Yung pangalawa pwede natin 1.5 pa rin, pero yung pangatlo medyo bawasan na natin yung tubig. Pwede natin gawing 1 liter na lang. Siyempre pangatlo medyo ano na yun mahina na yung bisa. Yung ganito mga boss, para hindi mapanis, ilagay po natin sa ref. Ayan, huwag po tayong maggagawa ng ganito ng marami pag wala po tayong ref na paglalagyan. Saka ito ilagay po natin sa ref. Alisin po natin sa kung yung kaldero nyo walang uling, okay lang ilagay sa ref. Yung sa amin hindi pwedeng ilagay sa ref dahil mauling at saka wala kaming ref. Kaya ang gagawin nito, kinabukasan ng umaga, papakuluan ka agad para hindi mapanis yung dahon. Ayan. So kung high blood ka boss, maganda to para sa'yo kung high blood ka. Pwede mong gawing to pang alternate sa tubig. Imbis na inom ka ng tubig, ito na lang yung iinumin mo para makontrol yung high blood natin. Tapos kung wala naman tayong gaanong marami nito, pwedeng 3 times a day. Umaga, tanghali, gabi. Yan, pwede po yun. So titikman po natin. So kunti lang kasi mainit pa Ayan. Parang lasang sabaw ng manok na walang asin. Yung malalasahan mo dito yung yung malalasahan mo dito yung yung dahon ng sambong. Medyo mas matapang siya kaysa dun sa guyabano. Medyo mabango siya, mapait-pait ng konti, kaya maganda siya para sa high blood. So boss, sana nagustuhan mo yung video na ito.
Saka kung nagustuhan mo, sana i-like mo, i-share mo po sa mga kaibigan po ninyo para magkaroon din po sila ng idea kung ano yung maganda na herbal para po sa high blood. Hanggang dyan po, hanggang sa muli, ako po si Melvin. Ito po ang aking TV.